Tignan niyo, eto sinabi ni anong pangalan nito? Bam Aquino. Ayon po kay Bam Aquino, teka lang, hanapin lang hanapin lang natin. Kita niyo yung sinasabi niyo, tawa ka ng tawa, ba't ka tawa ng tawa? Yung pala, tuwang-tuwa pala si Marcoleta nung tawa ako ng tawa. O, tignan po ninyo 'to. Sabi po ni Bam Aquino, kailangan ho nating i-resolve itong issue ng flood control. Mag-iisang taon na po ang SONA. Huwag na nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. Kaya mahalaga po na ituloy po yung hearing, ituloy po yung investigasyon at sana po ma-resolve na natin ito bago pa umabot ng 1 year anniversary. Ito po ay sinasabi niya, fast track niya yung flood control probe, yung investigasyon dito po sa DOJ, NBI, tsaka sa Ombudsman. Hindi po naunawaan ni Bam Aquino, yan yung problema no? Hindi po niya naunawaan yung separation ng power sa pagitan po ng mga ahensya sa branches of government na basic po yun. Yan yung problema, walang basic knowledge sa batas tong mga to. Kami lang ni Senator Marcoleta meron yan. Di ba? Etong mga to, wala eh. Bam Aquino, na yung ombudsman, yung DOJ, tsaka tong NBI, ay hindi mo sakop yan. Hindi kayo isang branch ng government na magkakasama. Separate kayo. Oh. Ang purpose ng Blue Ribbon Committee, mag-imbestiga ng independent sa gobyerno, sa administration. Independent sa executive, independent sa legislative. Oh. Ay, kayo nga pala yung legislative. Independent sa iba pang ahensya. Independent sa ombudsman. Kasi ombudsman, independent din yun. Mali po yung pananaw na yun ni yun nga, yung purpose nila, alamin lang pala. Ang hindi talaga nila alam yung trabaho ng Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon, kayo po ang mag-initiate, kayo po ang mag-aalam ng katotohanan. Hindi nyo po aalamin lang yung ano yung ginawa na ano latest sa NBI, ano latest na ang ginawa lang nila eh. Inalam lang, ombudsman, ano na latest na ginagawa ninyo? Wala po kayong pakialam dun. Dapat po independent kayo sa Senado. Ibig sabihin, hindi nila naunawaan na dapat yung Blue Ribbon Committee independent siya sa investigasyon ng ombudsman, independent siya sa investigasyon ng DOJ at ng NBI. Ang gusto pala nito ni Tulfo na mangyari at saka nitong mga miyembro ng komite na to, magsama-sama yung mangungopya lang ba? Kopya na lang. Kokopyahin na lang yung ano yung ginagawa o iaasa na lang nila. Hindi po ganyan. Ang Blue Ribbon Committee po ang kaisa-isa na komite sa lahat ng komite ng Senado at ng Kongreso. Ito lang po yung komite na inatasan na ang pangunahing trabaho ay mag-imbestiga ng mga katiwalian. Yun. Hindi po yan yung inaakala, ang ginawa nyo So hindi nila naunawaan na sila po ay mag-iimbestiga. Aalamin nila yung katotohanan na separate dito sa ginagawa ng ombudsman, separate sa ginagawa ng NBI at DOJ. Yan yung problema. Oh.
NATO rin, gustong-gusto niyong agawin kay Marcoleta yung pag-iimbestiga ng Blue Ribbon. Hindi niyo naman pala alam kung ano trabaho niyo. Ano yan, hindi naman kayo presidente. Ang gusto nila alamin, NBI, kumusta na yung investigasyon niyo? Nakakahiya kasi wala naman po, hindi nila natiyak. 'Di ba? Kumbaga, sa lahat po na nagsasalita kanina, wala pong may kinalaman sa flood control. Lahat sila walang kinalaman. NBI, ano meron si Matibag? Nag-imbestiga lang siya. Bakit po ninyo iimbestigahan yung mga nag-iimbestiga? Doon ako may problema sa Blue Ribbon ni Erwin Tulfo. Ang inimbestigahan nila, yung mga nag-iimbestiga ng separate. Halimbawa, katulad niyan, NBI tsaka tong ang nilahad ni Matibag, bakit hindi dapat paniwalaan yung 18 Marines? Paano po kayo makakatukoy ng mga magnanakaw? Kung ang iniimbestigahan ninyo inaabsuelto niya. Actually, kay Marcoleta o kay Pia Cayetano / Marcoleta, ang iniimbestigahan po nila sa Blue Ribbon nila Cayetano Marcoleta, kung sino po tinutukoy nila yung mastermind. Samantalang dito, kay Erich Tulfo, iniimbestigahan po nila yung mga testigo dito po sa mga nagdi-deliver ng pera. Saan ka nakakita ng ganun? O ngayong walang pumunta. Anong gagawin nila ngayon? Bakit nga naroon na rin lang sila Baligod, di ba? Bakit ayaw nila? Yun po, ang ganda ng sinabi ni Baligod eh. Sabi niya, si Erwin Tulfo yung inaakusahan namin eh. Di ba? Si Erwin Tulfo yung inaakusahan namin. Tapos siya yung mamumuno ng investigasyon. Tapos nagbasa si Attorney Baligod ng rules ng Senate na pag sa tingin ng mga senador nagsisinungaling yung resource person, pwede nilang ipakontempt at ipakulong. At may binasa pa si Baligod na hindi lang po ang kulungan ay sa ilalim ng Senado. Pwede pa pong ipakulong kasi marami yan eh. Pwedeng ipakulong sa Pasay City Jail. So eto mga testigo lang to, hindi po sila tumanggap. Sabi nga ni Rap, kargador. Tignan nyo, anong uri ng pag-iisip meron yan? Pare-pareho yung mga Tulfo na mga manlalait ng tao, mapagmatas eh. Kargador. Hindi daw karapat-dapat na tawagin bayani kundi kargador. Alam mo, hindi naman talaga sila bayani na katulad ng sinasabi mo na Jose Rizal, Andres Bonifacio. Isa lang naman yung bayaning yung ganong tao na gustong ihilera eh. Yung si Ninoy Aquino. Yung hindi karapat-dapat. Kumbaga, ginagawa lang nilang adjective yung pagiging bayani. Parang inihalin tulad sila sa pagiging bayani kasi napakadelikado nung kanila. Isa yung Senado ng mamamayan at isa yung Senado ng Malacanang. Obvious naman, hindi nila kayang pangatwiranan na may 13 eh, di ba? Yung sinasabi lahat ni Gatchalian
Lahat yan ay opinyon. Kumbaga ang kinakatwiran niya, may opinyon daw si Loren Legarda, may opinyon daw yung mga kampo ni Gatchalian, ni Cayetano. Pero mas mabigat daw yung opinyon ng IBP. Kita nyo po, alam nyo talaga na hindi abogado kung magsalita eh. Mas mabigat yung opinyon ng IBP kasi pinag-aralan nila yan. Sa tingin nyo hindi pinag-aralan ni Cayetano yung sinasabi niya? Hawak-hawak niya nga rules nyo eh. Hawak-hawak niya nga konstitusyon eh. Kayo, ano hawak mo? Anong pinanghahawakan mo? Opinion lang ng IBP? Opinion lang ng mga dean? O, di ba? Pwede rin namin sabi opinion lang yan eh. Hawak ni Cayetano, konstitusyon eh. Tapos sasabihin mo, mas matibang yung konstitusyon. Okay. Problema po yan eh. Problema nila yan. Pero ang problema ni Gatchalian, hinahamon siya ni Cayetano. Hinahamon siya ni Cayetano na mag-usap tayo. Ayaw niya makipag-usap. Oh. Kaya lumalabas talaga na kapangyarihan lang. Tignan nyo to si Chis. Ulitin ko lang uli. Sabi ni Chis, kaya siya lumipat. Kaya siya nanghugas. Nanghudas pa. Kaya siya nanghudas. Nanghugas. Bakit naman maghuhugas eh? Si Chis Escudero. Kaya nanghudas Chiscariote. Kasi, di ba, ang sabi po ni Chis Escudero, gusto niyang matuloy ang sesyon. O may sesyon ba ngayon? Wala rin naman eh. Ilang araw nang walang sesyon. Wala silang sesyon nung nang-agaw sila ng kapangyarihan. 'Di ba? Miyerkules. Hindi rin sila nag-sesyon ng Huwebes. Tapos ngayon Lunes hindi pa rin sila nag-sesyon. Paano mo sasabihin na ang katwiran mo kaya ka ng hudas dahil gusto mo na may sesyon sa Senado? Oh. Ayan. Yan, ganyang katwiran. Kay Marcoleta ko na nakuha eh. Ganyan mga twiran niya si Marcoleta eh. Sir Buds, pangkape po ulit galing sa laging nakikinig sa iyo from Lala. Saan ba yung Lala? Kanina Lala Japan. Lala Japan? So, hindi rin naman nakakapag-session ng Senado ngayon. Kaya yung sinasabi mo na yan yung dahilan mo, wala pong silbi. Hindi po totoo yan. Wala rin naman session eh. O di dapat, bumaliktad ka na ulit. Kaya mas kapani-paniwala yung sinasabi ni Jinggoy. Ikaw na rin nagsabi na natatapos na yung mga yung mga kaso mo. Di ba? Ano ba yung Lala? Hindi ko maintindihan yung Lala eh. From Lala. So, katwiran lang po yan para may makatwiran siya. Tapos, bigla niyang aawitan kasi tatakbo yan ng 2028 eh. Paano niya tayo inaawitan? O sa madaling salita, paano niya tayo inuto? Tayong mga Duterte. O, ang sabi niya,